Imbis na matakot siya sa akin, sinaktan pa niya ako. Akala ba niya hindi ko kayang patayin yung anak niya? Pwede pang mabalik ang amor niya sa'yo. Kung ganun ka-protective si Carlos Miguel sa anak niya, yun ang ibigay mo sa kanya. Ipakita mo sa kanya yung larawan ng isang mabuting nanay. And who knows, mababalik ang tingin niya sa'yo. Nagigilty ka ba? Dahil tuluyan na siyang nabaliw dahil sa pag-ibig niya sa'yo? Gusto ko lang ipakita kay Tito Carlito na hindi talaga siya mahal ni Tita Bernadette. Pag nakita na niya yun, ibibreak ko sana si Bernadette. Pero bigla siyang na-obsess. Sorry, Gilbert. Mahal na mahal ko si Carlos Miguel. Hindi ko siya hayang makasal kay Cecilia. Kung mas mature lang yung decision-making skills ko, baka siguro hindi nagkaganyan si Bernadette. Naiintindihan kita. At si Tita Bernadette, parang si Olga. Parte na sila ng nakaraan mo, Carlos Miguel. Kailangan mo ng kalimutan. Ay, nako. Andito na naman ako sa lungga ng mga chismosang pusakal. Ano ka ba? Alam mo, nakakapundi ka na. Sino bang pinagmamalaki mo, ha? Bakit? Hindi niyo ba alam? Itong baby ko, heredero ng mga Altamonte. Kapal na mukha nito, ah! Susobra! Huwag mo nga anahin yung kapatid ko! Aba! Ay! Talamat ka! Buntis ka! Kaya malalagot ka rin sa amin! Kasarap ka sa alam mo! Salamat. Wow! Best friend! Ano nangyari? Ano meron? Eh, teka. Matagal pa naman ang Pasko. Birthday namin tapos na. May pwesta ba? Alam mo, grabe talaga kayo mga mayaman. Kaya yung gumawa ng instant fiesta. Samantalang kami, instant mami lang po yung kaya namin. Esme, Mariana, namamanhikan ho kami. Naku naman, Carlos Miguel, huwag naman ganun. Unang-una, best friend ko to si Cecilia. Tsaka pangalawa, kasal na kayo. Ayoko naman maging kirita, ayoko maging kabit. Ano pinagsasabi mo dyan? Tumigil ka nga. Esme, namamanhikan kami para kay Cecilia, hindi sa'yo. Iyon naman pala, klaro niyo naman po. Gusto ko pa naman siya. Yung nasolusyonan na ang mga problema nila, desidido na silang magpakasal. Kaya gusto ni Carlos Miguel na formal na hingi ng kamay ni Cecilia. Ako alam ko naman hong mahal na mahal ni Carlos Miguel si Cecilia. At siya lang ang lalaki makakapagpatupad ng mga pangarap ng anak ko. Siya magpapatupad ng pangarap ng anak ko na magkaroon ng pamilya. Yung kumpleto, masaya, at punong-puno ng pagmamahal. Kaya buong puso ko pong ibinibigay ang kamay ng anak ko. Salamat, Mariana. Yes, so, salamat. Pero, anak, hindi ko kasi pwedeng ibigay yung kamay niya ng nag-iisa lang ako. Dahil gusto kong mas pagpalain ang relasyon ninyo. Nak, kailangan mong humingi ng basbas ng itay mo. Nay, paano po tayo hingi ng basbas kay Mang Ricardo? Hindi pa nga po tapos yung sentensya nito ni BFF dun sa tatay ni. Di ba bawal nga po siya makita na malapit kay Cecilia? Pero tama ang inay Mariana nyo, mga apo. Para tuluyang pagpalain ang pagsasama ninyo, kailangan mayroon ding basbas ni Ricardo Peron. So, pagkatapos natin dito, pupuntahan natin siya. Lola Vic, okay lang. Ako na ho ang pupuntang mag-isa. Huwag kang mag-alala. Sasamahan pa rin kita. Ako ho ba pwedeng sumama? Ay, teka. Ay, syempre po kailangan kasama ako. Syempre, may lechon ulit doon. Magbabos. Hingin kayo ng ano eh. Di ba? Pero kailangan kumain ako. Kailangan ko kumain lahat yan. Best friend, halika sumama tayo. Puntahan natin yung tatay mo. Lola Vic, pasensya na po kayo, ha. Ayoko naman po maging kontrabide. Kaya lang kasi, hindi ko pa po talaga kaya. Gusto na pong kalimutan yung ginawa sa akin ng tatay ko, pero malinaw pa rin po sa isip ko yung lahat. Sa tuwing bumabalik po yun sa akin, nasasaktan pa rin po ako. Sorry po. Best friend,
Pasensya ka na, ha? Kaya lang naman ako nagbiro. Kasi gusto ko gumaan yung pakiramdam mo. Pero kung talagang hindi mo pa kaya, naiintindihan ko naman. Tsaka naiintindihan naman namin. Pasensya na talaga. Anak, huwag ka nang umiyak. Kami nang bahala pumunta sa tatay mo. Oh, siya, kumain na tayo. Halika na. Ay, sige po. Talagang Tama yun, kakain Lola po Vic. ako. Alam mo, kumain na lang muna tayo. Halika na, halika na. Tara, tara. Ano po? Gusto ko po. Kay dami ng babae na aking nakilala, dito sa puso ko ay tunay kang naiiba. Lagi kang naaalala, sa panaginip ay kasama. Alam mo na bang minamahal kita? Para sa akin ay bukod tangi ka, sadyang naipang iyong ganda. Ang iyong mga ngiti sa aking langit na, kapag kapiling kay anong saya. Huwag mo sabihin may mahal ka na, pagkat ito hindi makakaya. Ikamamatay ko pag nakuha ka ng iba. Kahirap na pigilan ang puso at damdamin, ang malayo sa'yo, pagdurusa para sa akin. Lagi kang naaalala, sa panaginip ay kasama. Alam mo na bang minamahal kita? Para sa akin ay bukod tangi ka, sadyang naibang iyong ganda. Ate, nakita mo ba si Olga? Kanina nandito lang eh. Ayun nata, oh. Sige, salamat ah. Sige. Olga, kanina pa kita hinahanap. Ano nangyari sa'yo? Hoy! Oh my God! Oh my God! Ano nangyari sa'yo? Hoy! Tulungan niyo kami! Dinudugo yung kapatid ko! Ano nangyari? Ano ba to? Kahit minsan ba, hindi mo pinagsisihan na kinalas mo isa-isa yung pahina ng libro mo, tapos pinakawala mo dito sa burol? Hindi. Dahil nung nalaman ko na ikaw pala yung nakapulot ng mga pahina na yun, naintindihan ko bakit hindi ako nagsisisi. Sayang nga lang, nung sinunog ni Consuelo yung bahay niyo, sinunog rin niya yung librong yun. Lahat na lang sinira nila Olga. Hindi yun sayang, Carlos Miguel. Kasi kahit nasunog na yung librong yun, nandito pa rin siya sa akin. Naaalala ko pa rin lahat na nakalagay sa librong yun. Merly, lahat? Lahat. Kaya kita mahal eh. Cecilia, I love you. And I can't wait for our future together.
I'm sorry, Olga. This time, you lost your baby. He was surprisingly strong nung una ka naming inadmit. Nung na-discharge ka, I was confident he'll be okay. Yung last na nangyari sa'yo, ang nakastress sa baby mo. No. Si Cecilia at si Carlos Miguel ang may kasalanan nito. Pinadyaryo nila yung kasal nila. Para malaman ko. Para sumama yung loob ko. Sila yung pumatay ng baby ko. Kaya umanda sila. Gagantihan ko sila. Gagantihan ko sila sa pinakamasakit na paraan. Bagay na bagay sa'yo. Talaga? Thank God. Ito kasi yung terno ni Lolo Miguel. Ito yung sinuot niya sa wedding ni Lola Vic. Alam mo, hindi ko alam kung bakit hindi ko ipinasuot yan sa'yo nung unang ikasal ka. Parang malakas ang kutob ng loob ko na may mali sa kasalang yon. Bilib talaga ako sa'yo, Lola Vic. Ang lakas ng pakiramdam mo sa plano ni Olga. Excuse me. Hindi na bagay. Hello? Lola Vic. Okay. Okay, sige. Thank you. Carlos Miguel, may problema ba? Dinugulat si Olga. This time, hindi raw nakaligtas yung baby. Pinatay nila yung baby ko, ate. Pinatay nila yung baby ko. Tama na. Makakasama sa'yo yan. Olga, ano naman tong ginawa mo? What the hell were you thinking? Hindi! Hindi ako may kasalanan nito, Carlos Miguel. Ikaw! Ikaw at yung walang hiyang Cecilia mo! Walang hiya ka, Carlos Miguel. Hayop ka! Gagantihan kita, tandaan mo yan. Ipaparanas ko sa inyo ni Cecilia kung anong ginawa niyo sa anak ko. Papatayin ko kayo. Papatayin ko si Cecilia. Gagantihan ko kayo. Tandaan mo yan! Pinatay mo yung baby natin. Pinatay mo si Carlos Miguel Jr. Sukatin na natin kasi alam mo ngayon ang makakasot ng gito kamamahal na damit eh. Eh, sa amin pampasin na yung mga ganyan, yung kakasalit na. Ay, sige na, halika na. So, Mrs. Fulgencio, sukatin natin sa taas, ha? Ay, yung akin po. Oo nga pala. This one's for you. Sige, halika. Sukatin natin. Sige po. Bye, best friend. Sigurado ka lang bang okay lang si Carlos Miguel? Huwag mo na silang alalahanin. Kami nang bahala ni attorney sa kanya. Sige. Salamat, Alvin, ha? Sige, babalitaan na lang kita. Mukhang problemado ka. Gilbert? Anong ginagawa mo dito? Hindi pa alam. O nakalimutan mo lang. I'm part of the entourage. Nandito ako para isukat ang damit ko.
And to remind someone about our own secret wedding plan. Teka, bakit? Sabihin mo nga sa akin, nakalimutan mo na ba ang plano natin? Hindi. Hindi ko nakakalimutan. Na? Sa araw ng kasal namin ni Carlos Miguel, papahayain ko siya. Hindi ko siya sisiputin. Good. Pero believe din ako kay Carlos Miguel. Sobrang paghahanda niya sa kasal niya. Even with the death of his baby, sige pa rin siya sa wedding preparations niya. Mr. Zalameda, sa taas pa tayo magsusukat. Sige, I'll follow you. Okay, let's go. Now, if you'll excuse me, I just have this little role to play in this grand wedding. Actually, a soon-to-be very tragic grand wedding of them all. Consuelo. Ano naman, Carlos Miguel? Ano pang gusto mo? Nakakulong na kami, oh. Patay na yung baby niyo. Pwede ba tantanan mo na si Olga? I'm here to get the remains of my baby. Ano? Yes. Altamonte pa rin siya. That baby deserves a proper burial. At kung hindi ako pumayag? Ako pa rin ang ama niya, no matter what. Kapatid kong nanay. Pero dalawa kayong nasa kulungan. Besides, I'm not asking for your permission. I'm here to inform you. Siguro kung buhay pa yung anak nyo, ganyan din ang gagawin mo, no? But with all your lawyers around you, sigurado ako, kukunin mo na lang basta-basta kay Olga yung anak nyo. Mabuti pala namatay na. At least, wala na kayong pag-aagawang bata. Payong kapatid lang, Carlos Miguel. Huwag mo nang ipapaalam kay Olga na kinuha mo yung anak niyo. Dahil kapag nalaman niya, hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin sa'yo. Okay ka lang? Hindi ko man napagtanggol yung anak ko. Hindi ko man siya naprotektahan sa nanay niyang magulong isip. Kahit hindi ko siya nakita, kahit hindi ko siya masyado nakilala, sakit pala mawalan ng anak. Carlos Miguel, siguro dapat
bigyan mo muna yung sarili mo ng panahon para mas makapagdalamhati ka. Siguro dapat huwag muna natin ituloy yung kasal. Cecilia, nag-aalangan ka ba sa nangyari? Hindi ganun. Kung ganun, bakit gusto mong umatras sa kasal natin? Hindi, naisip ko lang kasi hindi ba dapat bigyan mo yung sarili mo ng panahon para makapagdalamhati ka? Cecilia, mas malulungkot ako kung hindi natuloy ang kasal natin. Baka doon pa ako mas lalong madepress. Pero kung may ibang dahilan sa pag-atras mo, pwede mo naman sabihin sa akin. Papayag naman ako. Kahit masakit, I'll do it for you. Walang dahilan para hindi kita mahalin, Carlos Miguel. Araw-gabi, lalo kitang minamahal sa mga pinapakita mo sa akin. Kaya wala akong ibang gusto kundi makasama ka habang buhay. Ayun naman pala eh. Cecilia, itutuloy natin ang kasal. Bakit kailangan pahirapan mo ko ng ganito, Gilbert Zalameda? Bakit? So, how's your meeting with your little lady puppet? Did you get what you want? It was good. She gave me an assurance. 100%. Hindi siya sisipot sa kasal nila. Really? So what guarantee do you have na paninindigan talaga niyang pinagsasabi niya? May pinangahawakan ka ba? Her words. Bernadette, mabuting tao si Cecilia. At sinisiguro ko, natutuparin niya mga pinangako niya. Hindi siya sisipot sa kasal nila ni Carlos Miguel. Now, if you'll excuse me, may meeting pa ako bukas. Mauna na ako. Talagang hindi siya sisipot. At yun naman ang sisiguraduhin ko. Are shooting up. Pati yung mga maliliit nating negosyo, nag-level up. Ibig sabihin, maganda yung mga changes na ginawa mo while you were having your personal issues. You managed to run the company correctly, which means Carlos Miguel. Carlos Miguel. Naalala mo naman ba yung anak mo? Di ko alam kung ano yung pwede kong sabihin to ease your pain. One good way of looking at it. Isipin mo na lang, premyo ng Diyos sa'yo yan. Sa kabila ng lahat ng konsumisyon na ginawa sa'yo ni Olga. Kinuha niya yung anak mo, ginawa niyang anak anghel sa langit. Siguro. I guess, God has a plan for everything naman, di ba? And at least, wala na rin akong ties kay Olga.
Ano, ate? Dahil mo ng puting buhok, te? Uy, Olga, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nasa labas? Okay lang ako, ate. Ano bang problema mo? Wala na tayong problema, ate. Naplansya ko na ang lahat. Makakaalis na tayo dito anytime. Ricardo, kaya kami nagpunta ni Esme dito para sabihin sa'yo na gusto ko pa rin na ikaw ang maghatid sa altar kay Cecilia. Si Cecilia, yun din ba ang gusto niya? Paano tayo makakalabas dito? Paano mo nakuha yan? Tsaka saan natin gagamitin? Sabi ko naman sa'yo, naayos ko na lahat yan, ate. Paano kung sa hindi may ipaliwanag na dahilan, hindi ako makapunta sa kasal natin? Anong gagawin mo? Teka, may plano ko bang hindi sumipot sa kasal natin? Ano? Ready na ba kayo? Wala. Please!